Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ating mga kapatid na Islam, na Muslim, Eid Mubarak po pala sa inyo. Kung bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyo po kakalimutan na i-like, mag-subscribe at i-share itong video na to. At paki-click na rin po ang notification bell para po kayo po ang unang makakita sa aking video. Okay, so for this midnight recap, may mga nabasa tayong mga headlines, no? Tungkol sa gun ban ng PNP. So may plano daw po ang PNP na lifetime ban para sa mga lalabag sa gun ban. Okay, alam mo naman natin, normal na yan sa election period. May mga armas na lumalabas na alam natin na for some reason na hindi natin maintindihan kung bakit hindi maintindihan ng mga tao yan, yung gun ban na yan. Okay? So, lifetime ban po para sa mga lalabag sa patakaran na ito ng COMELEC. Pangalawa po, kung napanood niyo po yung previous video tungkol dun sa Antipolo Road Rage, masamang balita po na pumanaw na po yung isang rider, na binaril, at tayo po ay nakikiramay sa pamilya nung nasawi. Tayo po ay parang kaibigan po na tayo po ay lagi mag-iingat, huwag po mainit ang ulo sa kalsada. Kung may mga nakikita po tayong ganyan, tayo magpasensya na lang po para huwag po tayo haantong sa hindi magandang mga pangyayari. Sa susunod naman po, ang AFP po o ang gobyerno ng Pilipinas ay nagsabi na magpapadala daw po sila ng mga sundalo sa Myanmar para tumulong po sa search and rescue operation doon sa mga nasalanta ng matinding lindol sa Myanmar at saka sa Thailand. Yun ay sabi sa Myanmar, I'm not quite so sure kung sa Thailand din po ba yung magpapadala. Yun na nga po, kaugnay pa rin po sa eleksyon, nagkaroon po ng pananambang diyan sa Maguindanao. At ang sabi po ng COMELEC, kinumpirma na nila na meron na raw po silang person of interest. Meaning may mga lead na tapo na po sila para sa investigasyon sa pananambang na ito. So, lagi po tayo nagpapaalala na mag-ingat po, lalo na po yung mga politikong tumatakbo sa eleksyon na to, sa darating na eleksyon, mag-iingat po kayo. Good luck na lang din po sa inyo, sa inyong campaign events, campaign activities. Okay po, lagi po tayong mag-iingat. So, magawin naman po tayo sa business news. Naglabas po ng balita sa mga mainstream media at social media na magkakaroon daw po ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Sa gasolina, magtataas po ng 1.40 pesos per liter. Ganun din po sa ang diesel naman po, 1.20 per liter. At kerosene, ganun din po, 1 peso and 20 centavos per liter. Ganun lang po talaga naman po ang ang behavior niyan. Ang nagtaas na malaki, let's say 1.40, bababa siya ng piso, ay ganun pa din. Tumaas pa din po ng 0.40 cents. Yun naman po talaga ang galaw ng presyo ng krudo sa Pilipinas. Tataas ng malaki, bababa naman siya ng medyo mababa naman. Hindi talaga siya nagpa-parallel behavior. Meaning, pag tumaas ng piso, bababa din ang piso. Hindi po ganun ang mga nangyayari. Kaya tayo po kahit papaano magtipid-tipid po tayo. Kung hindi naman po nakakailangan ng aircon, kung mga sasakyan po natin na may aircon, huwag na lang po tayo mag-aircon. Ay kung okay naman po bumiyahe sa gabi,
or sa hapon na hindi naman po gano'ng katitik ka taas ng araw. So, gabi na lang po tayo bumiyahe, pero mag-iingat po tayo, ha? Lagi po tayong mag-iingat. Meron din po tayong mga nakuhang impormasyon na ang bagong alyansa, pupunta daw po sa Mindanao. Mindanao, baluarte ng ating Tatay Digong. Hindi po natin alam kung ano mga mangyayari doon sa kanila. Kung magigising po ba ng maaga ang mga kababayan nating mga taga Mindanao para pumunta sa kanilang event. Let's see. Malalaman po natin yan sa mga susunod na araw. Okay po, dumako naman po tayo sa The Hague. Ito po, may mga lumabas sa mainstream media, social media, na may interview ang ating pinakamamahal na Vice President Inday Sara at si Ma'am Kitty. So meron po silang dalawang magkasama po silang dalawa, sweet na lang magkapatid, na meron silang in-interview po sila ng mga doon, ng mga newscaster doon, na hiningin po nila ng mensahe, humingi sila ng konting balita sa loob, dahil nga po yun, pumasok po silang dalawa doon, silang dalawang magkapatid, at masaya naman po si Tatay Digong kasi nga po, nakita niya yung dalawa niyang anak na babae na magkasama. So, sabi po ni Kitty na minasahe daw niya si Tatay Digong, nagpamasahe daw. Talagang napaka-sweet ng mag-ama na yun. Madako naman tayo kay VP Sara naman, nagkomento siya na meron pa daw siyang isang dokumentong inaantay na magawa iyon at pwede na po siyang umuwi ng Pilipinas. Kung ano pong klaseng dokumento yun, hindi niya po nabanggit, pero let's see na lang po kung ano ang mga susunod na mangyayari sa The Hague. Okay po, at ito po ang last na part ng ating vlog, ng ating video. Magko-komentaryo po tayo sa mga personalidad sa Pilipinas, politiko man or businessman or influencer na trending sa mainstream at saka sa social media. Pag-uusapan lang po natin kung ano po ang ating mga komentaryo sa mga tao na ito. Uunahin ko po si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ito pong si Mayor Magalong ito po ay isang PMAer. Kaya alam natin sa isip natin na itong taong ito may paninindigan ito. Ito ay batang Baguio, lumaki sa Baguio, nagtapos sa PMA. All I know, tingin ko, ata to 3-star general nung nagretiro. Ito po talaga, naging head siya ng CIDG at nagretiro ito bago si General Albayalde. Nag-retire na siya. Tapos tumakbo siya ng mayor sa Baguio City at nanalo siya. So tatakbo siya ulit, re-election siya, re-electionist sa Baguio City at huwag po natin kakalimutan na suportahan si Mayor Benji Magalong. Itong taong ito yung paninindigan nito. Nakita niyo naman po. Napanood niyo yung mga videos niya, yung mga interviews niya, talaga may paninindigan itong taong na ito. Huwag po natin siyang kalimutan ni Boto. Actually, bagay ito sa Senado. Tingnan na lang po natin sa 2028 kung ano po ang balak niya, kung ano po ang plano niya. Suportahan po natin siya. Pangalawa po, si Mayor Isko Moreno. Itong si Isko Moreno, si Mayor Isko, isa ito sa mga pinalad na politiko na ilang beses nanalo sa konsihal, nanalo ng vice mayor, nanalo ng mayor. Yun nga lang, sumabali siya sa presidente. Meaning, hindi pa po siya pwede doon. Pero sa tingin ko, kung tatakbo siya sa 2028 or sa next election ng senador, tingin ko magiging epektibo siya sa Senado. Bagay siya doon.
Ganun din po si Mayor Benji Magalong. Magiging epektibo ito. Tingnan po natin ang mga magiging pihit ng tadhana sa susunod na mga kabanata. At pangatlo nating personalidad na bibigyan ng komentaryo itong si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff at confidante ni VP Sara. Itong individual na to, may paninindigan din to. Kasi hindi siya magiging confidante ni VP Sara kung wala siyang ibubuga. So, sa tingin ko lang po, pwede siyang tumakbo sa Senado sa 2028 election. Kasi bukod siya na publicize na siya, maging public figure na siya nung nangyari dun sa Quadcom. Alam naman natin kung ano nangyari. May kasabihan nga tayo, all kinds of publicity, good or bad, still a publicity. So, kilala na siya. Pwede na siyang pwede na niyang i-considera na tumakbo sa 2020. As I said, titingnan po natin ang pihit ng tadhana. Salamat po. Sa susunod na video naman po, itatry ko po. This is a midnight recap, so most likely baka bukas na po ulit ng umaga. So muli po, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat.